I'm your VJ Shannon. And I'm your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. So, kamusta, VJ Mark? Okay na okay ako, VJ Shannon. Gustong-gusto ko ngayon yung episode na to. At excited ako sa magiging guest natin. Kaya wag na natin itong patagalin, mga kabuwisenyo at kabuwisenya. Let us all welcome Mr. Louie. Ayan. Kamusta po, Sir Kamusta Louie? po, Sir Louie? Okay naman, I'm doing good. Thanks for having me here. Yes! Sir Louie, nabalita ko kasi, VJ Mark, naging deboto siya ng Perpetual po ba yun? Tama na, of ng Guadalupe. Yeah, ano pong paano po yun nag-umpisa? Well, since may nung bata pa ako, so doon ako nag-high school, and then yung name ng school ko saan ako nag-college, same din, Our Lady of Guadalupe Nursing. So yun ang Tapos every Sunday, I make sure before I do my errands, talagang Nag-Sunday Mass po talaga kayo. And then every Holy Week, yun yung magpupunta sa mga church, bisita iglesia. Dito kinakalimot talaga every Sunday. Tapos every December, dapat kompleto yung simbang gabi. Nakita ko kasi yung VJ Mark dun sa post ni Sir Louie na kada araw ng simbang gabi, meron siyang reflection. Hindi ko lang sure kung sa homily po ba yun. Tama po ba? Yes. Yan, tas may picture siya kung saang church siya. Tsaka Sir Louie, alam ko meron ka pong anak. Tama po ba? Yes. Tama, ayun. So, ilan po yung anak nyo ngayon? Ngayon, 2 kids. Babae at lalaki po. Yes. So, parang sino nga ba si Sir Louie as a tatay? Tapos sino nga ba si Sir Louie sa profession niya ngayon? Pwede niyo pong ipakilala yung sarili niyo sa mga kabuwisenya at kabuwisenya kung sino nga po ba si Sir Louie. Okay, sige. Hi, I'm Louie and I'm the founder of Aurelio Salapari Lending, Salapari Motors, and Tech Gears Incorporated. Ayan. So, these are 3 different companies that I manage on a day-to-day basis. Pero Sir Louie, paano niyo po na-handle yung pagiging hands-on nyo sa pagiging tatay? Kasi syempre po, ano po ba yung nauna sa inyo? Yung business po ba or yung sa family niyo? Okay. Ang nauna, syempre the business muna. Tapos you have to prepare yourself na, okay, is my income enough for me to have a family? Kasi pangit naman na, or I would say it's not really recommended na magkabaliktad. So, lahat naman tayo may purpose in life eh. But what motivates me on a day-to-day basis is, sa umaga, para kanino ka ba magtatrabaho? Para sa umaga, kanino ka ba bumabangon, VJ Parang Mark? Nescafe yata. Yun. Oo, yun nga yun, VJ Mark. Kape na naman, di ba? So, paano nyo po nababalance yung financial nyo pagdating sa family and also dun sa business nyo po? So, may detawag tayong life balance. Life Yeah. balance. So, number 1, you have to put God in everything you do. Kasi no matter how successful you are, if there's no God in the center of it, you will feel empty. So, yun ang laging nauna. Second is the family. Family, friend, and loved ones. Make sure you spend time with them, quality time. Hindi naman kailangan sobrang dami ng friends mo. Like ako kasi I keep my circle of friends at a minimum. So, kilala mo lang talaga kung sino yung pipost ko sa social media, sino yung pipupuntahan ko if I have problems, if I'm happy, kung sino yung kasama ko lagi maglaro. So, yun lang. Kaya VJ Mark, may sinasabi tayo sa Bible verse na Proverbs 17:6 na saying that parents are the pride of their children. Alam naman po namin siguro na kami bilang isang anak din po kami. Proud na proud po yung mga anak nyo. Opo. Lalo na ngayon, yung daughter ko, she's 6. So talagang nagle-level up na, kumukulit na. Doon na nila naaalala kung kailan, ano yung mga scenarios na dapat andun ka. So sabi nga ng partner ko na your daughter won't remember kapag malaki na siya kung sino yung kumuha ng picture, kung sino yung kasama, but rather kung ano yung mga sacrifices that you make kapag kailangan talaga ng time for the family. Yes. Kasi VJ Mark, nakita ko din pala sa post ni Sir Louie na sabi niya, 'di ba, pili lang din yung mga naging kaibigan niya. Yeah. Nakita ko doon si Prof. Sai. So na-curious ako, paano niya ba nakilala si Prof. Sai? So we got connected with the help of ABC Closing Academy. ABC. Yan din po yung parang connected din ata sa XDT kasi sa XDT si Prof. Sai, tama po. Tapos sa ABC, yan po yung tatlo, tama po ba? Sino-sino nga po ba? Ano po bang meron doon? Una, syempre ang founders ng ABC is Coach Ron and
Coach Jeff. Apo. Tapos from there yun, nagkakaroon kami ng weekly catch-up, coffee session, hanggang sa yun, nakilala ko eventually si Prof. Sai. Ay, ang ganda ng kwento nila, VJ Channel. Kahit sabi nga ni Sir Louie, ang mga kaibigan niya, hindi niya kailangan ng marami, pero solid. Solid yung pagsasamahan, hindi din nakakalimot doon kay God. God yung center nila, kaya sila nabuo. And also, Sir Louie, paano yung, ano nga pala po yung tatlo yung businesses? Pwede niyo po bang sabihin kung ano-ano po yung mga to? Kung saan sila naka-field? Right. Apo. So number one, the core business is the Aurelio Salapari Lending. So we are engaged in loans. Loans. So Okay po. any loans, parang everything under the sun, we cater. Apo. Number two is the Salapari Motors, which is engaged in selling brand new and pre-owned cars. So pag may mga kailangan kayong inputs about owning a vehicle, if it's your first time na, is it really recommended to get a brand new one, or doon tayo sa mas practical side na doon ka na lang sa pre-owned. Apo. Yeah. Ayan, so Sir Louie, syempre sa mga millennial ngayon, di ba? Gusto kong kumuha ng sasakyan, cellphone. Yung agad-agad, no? Yung agad-agad, Yeah. pero Oo, hindi agad-agad. nila pinag-iisipan. Ano po yung mga pwede nyong i-advise na katulad namin sa mga millennial, na baka po may mga nanonood din na mga Yes. kabuwisenyo at kabuwisenya sa amin, na ganun din po yung thinking na gusto kong kumuha ng sasakyan. Dapat po ba akong kumuha ng sasakyan? Ano po yung advice nyo sa kanila, mga ganong bagay Well, po? typically, we Filipinos like to mortgage or loan our vehicles. Apo. Yes. So, similar to a relationship, dapat before ka makipag-commit is alam mo muna dapat yung mga, meron kang checklist. Number one is, kaya ba ng finances mo? Apo. Number two is, do you really have the emergency fund to sustain the monthly amortization? Apo. Number three is the maintenance, the after, ito na yung tinatawag na the cost of sustaining the vehicle. So for me, siguro depende. But we are more focused in our customers na makapag-provide ng kotse na second hand. Apo. Kasi Yun yung nire-recommend nyo po. kasi mataas ang depreciation pag brand new. Apo. Not unless, of course, meron kang negosyo or you're coming from a wealthy family na talagang malaki ang disposal income. But otherwise, we have to be practical. Especially inflation every year mataas. Yes, totoo po. Yeah. Paano nyo po naisipan yung maging business is lending? Okay. Kasi, di ba po, marami naman pwedeng igawing business, like Yeah. restaurant, coffee It's shop, really more on helping others. helping others. It Yes po. started when I was working in one of the call centers in BGC. Apo. That was in 2010. Parang ano lang we were just having fun sa meeting. Apo. Tapos parang doon ko na-realize na ang tao pala umiikot sa isang cycle. So ito yung cycle na dadating ang sahod, Apo. plus we have to spend on our expenses and Yes needs. po. Tapos the gap is baka wala pa yung sahod, meron na agad kakulangan sa Apo. finances. Yung tinatawag nilang PDP, Pecha di Peligro. PDP, Pecha di Peligro. So wala pa sahod pero kulang na agad yung finances. Apo, parang katulad natin, mga millennials or mga itong henerasyon na to, Yeah. pag sumahod, naka-checklist na, pupunta ako ng mall, bibling ko to. Yeah. Ganito, Impulsive groceries. buyer tayo. So, hindi tayo marunong mag-impok, kung tawagin. Kasi ang alam natin, sabihin nga natin na dapat meron ako nito kasi bago to. Oo. Yeah. Kailangan, dapat makabili ako niyan. Okay, sahod ko na, bibili ako niyan. Ganon. Tapos, naka-iPhone 15 Pro Max ka, pinicturean mo isang dilata, ligo. Oo. Di ba? Alam mo- Kasi hindi ka kakain. Sige po, Sir Lip. Alam mo, maswerteng kayo sa generation ngayon Kasi you've got a lot of materials and influencers who can help you na, alam mo yun, to guide you kung ano ba dapat yung kailangang i-prioritize. Yes, Opo. opo, Kasi ako, tama. nung kabataan ko, wala namang magsabi na, pre, kailangan mong invest. Pre, kailangan mong ipon. Opo. You have to save up para at least lahat ng needs of your family, pag nagkaroon ka na ng anak, maibigay mo. So, wala yung ganun. Totoo naman yung So, it video became channel. the motivation na makapag-build ng business that addresses the problem in our economy. Yes. Tama yung sinabi ni VJ tuloy. Ni Sir Louie. Sir Louie. Hindi ka lalapitan, for example, ni Sir Louie kung alam niyang hindi niya
kung para impulsive buyer ka, Yeah. tutulungan ka niya para mabili isang bagay na yon sa tamang proseso. Yeah. Hindi ka niya tutulungan ng mangutang ng mangutang. Oo, kundi tama. tutulungan ka din niyang gamitin yung pera mo sa tamang Tama. pangungutang. Tama po. May tamang proseso po talaga. Siyempre, you need to involve God in Apo. every decision that you make. Especially, dapat aligned yung ano mo yung spiritual belief mo, regardless of your religion, sa ginagawa mo sa buhay. Though siguro for me, what I apply is dapat iwas greed. Apo. So may mga borrowers tayo na meron ng existing na loan pero gusto pa rin mag-loan kasi Apo. kinukulang talaga. Apo. For us, we assess their income. Kapag medyo sumusobra na sa limit, we decline the loan. Alam mo, VJ Mark, marami pa akong gustong matutunan kay Sir Louie. Ako din, VJ Diba? Shannon. Kasi syempre sa millennial ngayon, marami pong ganyan diba, Sir Louie? So, syempre sa mga kabuwisenya at kabuwisenya, bibitinin na naman natin sila. Tama ba? Tama, VJ Shannon. Alam kong bitin na bitin sila kasi ang dami nang natutunan, umpisa pa lang. Yes, Diba? tama ka Pero dyan, VJ dahil Shannon. magko-coffee break muna kami ulit, mga kabuwisenya at kabuwisenya, Tama. magbabalik po ang Kape-kape. Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan. Abangan nyo ulit kami. Tama. Diyan lang kayo. Cash is fleeting, yet spending for experiences lasts a lifetime. We offer visa assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great, no glitches, just arrived tonight, our client said. So do you want to experience that type of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Fly Travel Express. Fly fast with delight. At nagbabalik muli, Ang Coffee House Chat Behind the Notes. Okay. So, naalala ko pala, VJ Shannon, yung nasabi ni Sir Louie kanina, okay lang na kahit konti lang yung kaibigan niya, pero with quality yon. Tsaka nagustuhan ko rin kay Sir Louie, pag may kliyente siya, hindi niya hinahayaang malunod sa mga tinatawag niya mga loans. Parang VJ Mark, katulad sa XTT na I am XDT. Katulad yan na sa jacket namin ngayon. Ayan. So, ang sinasabi po kasi doon sa I am XDT, yung initiative at malasakit sa mga Tama. kliyente. Parang ganun din si Sir Louie, di ba? Yes, VJ tama Mark. ka dyan, VJ So, Shannon. Sir Louie, hindi na namin ito patatagalin. Since bata pa po kayo, tama po ba Yeah. nagsimula doon sa pagbi-business? Ilang taon po ba kayo nag-start ng business sa lending? Lending po ba agad yun? Yeah, so at first, parang ano lang siya, it's more on helping others. Apo. Na kapag sa office, pag malapit na yung pedyo de Peligro. Tapos, Opo. alam nila ako yung, syempre, lumaki ka sa hirap. So, kada sahod, lahat ng 90% ng sahod mo, ipunin mo. Tama po. Nung nalaman na sa office na, ito palang taong to, malaki yung ano niya, yung ipon, nakakapag-save. So, kada sahod, sa akin na sila lumalapit. Opo. Pero during that time, lahat ng pinapaloan ko, I don't charge them with interest. Apo. Alam mo, VJ Shannon, napaka-soft-spoken ni Sir Louie, no? Oo. Parang may gusto pa akong malaman behind ng pagiging soft-spoken niya. Oo. May kwento yan eh. Sir Louie, bakit po kaya kayo soft-spoken? Ganito kasi yan. Ano yan? Siguro, I always define or tell myself na dapat habang nabubuhay tayo, dapat meron tayong purpose. Yes po. Tama. Yung kung para saan ka nabubuhay, na I'm really eager to grow the business because I want to employ more of my employees. Yes po. Yung target ko na not really focused on the target na dapat ito yung ROI, but really kung ilan yung gusto kong family na matulungan pa, ma-employ sa company. Pero, sige po. Sorry. So we started the company with only one employee. Yeah. But right now, we are 10 in the office. Tapos we have Anong taon po kayo nagsimula nun? Yung we- year po mismo nung business? during the pandemic. Kasi ito yung mga friends ko na Pandemic start mga friends ko napansin ko, no work, no pay, na 7 years na sila sa work, tapos nagkaroon ng COVID. Talagang hindi sila pinasahod. Eh ako naman, lagi akong nagbabasa ng mga feeds sa Facebook. Articles po. Yeah, Opo. articles. Nabasa ko doon si Ramon Ang, who is the CEO Apo. of San Miguel, na Yes po. despite the challenges, lahat ng empleyado niya sumahod during the pandemic.
So doon ko nakuha yung thought na, oo nga naman, di ba? Yes, ma'am. Yung earnings mo sa company will suffer, pero what matters the most is yung loyalty na babalik-balikan ka ng mga employees. Parang tulad sa XDT, VJ Mark, na alam mo ba yung mga employees ng XDT, nagsisimula pa yan sa Manila, pero bakit sila doon nagtatrabaho sa Mandaluyong? Kasi yung loyalty tsaka yung love ng mga tao sa paligid, di Yung ba? eagerness nila. Masaya kasi sila na kahit anong hirap, kahit anong pagod, kahit anong layo, kung masaya ka sa ginagawa mo. Oh, yun yung importante Yun kasi. talaga importante. Kaya Sir Louie, bakit blending po? 'Di ba? Syempre, naisip po namin kanina doon sa tinanong namin kanina na syempre deboto po kayo, 'di ba? Yeah. Bakit po lending yung naisipan nyo? Bakit hindi po yung iba? Hindi naman talaga ako lumaki sa ganong klaseng Apo. negosyo. Negosyo. Pero kapag once paulit-ulit ka na doon sa ginagawa mo, mag-start ka ng mahalin yung ano eh. Doon ka na masaya. Kapag nakikita mo yung client mo, nabili na nila yung dream house nila with the help of MCF. Tapos may mga clients ka na hirap makapag-approve ng car loan sa bank. Tapos sila nakikita mo na kinukuha nila yung susi sa office mo. Tapos sila drive na nila yung kotse nila. In short, we're not really selling the products, but yung milestone or siguro the fulfillment na naibibigay kapag nakikita mo yung customers mo masaya. Kasi we believe na as long as you know how to take care of your consumers, profit will follow. Yes, totoo Tama yan, naman Vicky. dyan. So, wala kaming like for example, sa auto loan namin, pag alam namin gipit na, like for example, the pandemic, lockdown, wala talagang totally tigil ang income, tigil ang negosyo. What we did was, we applied yung bayanihan na in-implement ng government, which is, instead of ballooning the payment kapag naka-recover na, we extend the terms. Ano nakakatawa? Yung word na bayanihan, no? Kasi bihira lang, especially ngayon sa henerasyon ngayon, hindi na nauuso yung ganyang word, yung bayanihan. Basta mabili ko lang to, okay na ako, masaya na ako. Hindi nila iniisip yung sarili nila na kakayanin ko ba talaga to, kung nakuha ko nga yung kagustuhan ko, masaya nga ako dito, pero on the long run, magsasuffer ba ako? Like, hindi nila naiisip yun eh. Yes. Kaya with the help of Sir Louie talaga. And we always educate our consumers na regardless of the loan product that you will avail, dapat during the first month until the last paying month, dapat masaya ka. Kaya naman sa history ng data namin, out of the siguro almost 100 cars that we finance, 0% yung repossession rate namin. May happy experiences po ba na meet kayo regarding sa mga client nyo? May mga ganun po bang experiences kayo? Ako naman, I mean, sa negosyo naman, good and bad. But we try to focus on the good things. Kasi meron pa rin yung 1% na hindi magandang feedback. Pero ano syempre, po yung, Sir Louie, yung parang sabihin natin na Bad. tumatak sa utak nyo na itong kliyente na to, sobrang natutuwa ako sa successful niya kasi natulungan ko din siya. May ganun po bang experiences kayo? siguro for me, I would say, well, lalo na sa negosyo, it's growing. Apo. What I focus my time is siguro the mission and vision of the company. Yes. Which is really to help, to grow, to employ more people, tapos to engage with the clients. Kaya dapat hands-on ka talaga, lalo na sa lending business kasi ang what you're managing is money. Sir Louie, tanong ko lang po, meron po ka ba kayong successful story sa isang kliyente? Siguro one of the highlights of our consumers is yung mga clients namin that are parents. That our parents pa. Whether couple sila or single parent, na nai-rouse nila yung anak nila na makapagtapos ng college or makapag-move up ng high school or grade school with the help of the loans. Yun maganda kasi sa panahon ngayon, yung generation natin ngayon, pag nakuha na natin yung gusto natin, hindi natin kayang alagaan agad eh. Hindi ba yung isip natin for long term? Iniisip lagi natin for short term. Pag for example, nakabila ako ng car kay Sir Louie, haya ako na lang dyan. Hindi ko naayos yung maintenance, ganyan. Pero basta meron ka. Yes. Yun yung lagi. Pero pag sinamahan natin ito ng
pagsisikap, na dito yung katas ng sahod natin na hindi ko to mabibili kung hindi ako masipag o pinaghirapan, ganun. Eh ngayon, yung henerasyon natin ngayon, impulsive buyer talaga eh. Pero Sir Louie, syempre sa mga ganyang business po kayo, nagkaroon po ba dyan ng scammer? Kasi usong-uso yun, di ba, Yes, VJ totoo. Mark? Scammer. Nagka-experience ka na po ba ng ganun? Yeah, we had couple of troll accounts before. That's why we had to revisit our loan process to parang hindi na siya maulit in the future. Apo. Paano nyo po siya hinahandle? Like for example, before kasi ang loan process namin, just submit the Google link form and that's it. Tapos moving forward, we require all the applicants to submit a selfie of their ID with them sa application form. Paano po kaya, Sir Louie, makakasigurado yung mga upcoming yun na kliyente na hindi po kayo scammer? Kasi syempre po, pag lending po, madami silang ibig sabihin ng lending eh. So, sa help nyo po ninyo, ano po kaya ibig sabihin ng lending para sa inyo? Siguro for me, sa nature pa lang ng business, I would say dapat people would tell us na legit. Kasi sa part namin, compliance pa lang, Compliance, the yes po. taxes, tapos yung mga quarterly reports, doon pa lang madugo na eh. Ay, ito po. Opo, tama. Masasabi You would know talaga. kasi sa XDT, yes di ba, po. you have those kinds of clients. Yes. Lalo na we are under the regulation of SEC, masyadong tedious yung process na ang liit lang nakikita pero portion ng kinikita mo, yun, na ibabayad mo sa mga retainer fees. Ayun ang maganda kasi compliant si Sir Louie. Yes. Tsaka, nagbabayad ng tama. Nabayad ng tama. Hindi na nila hihintayin pa na ma-penalty ng BIR. Doon pala masasabi mo na na hindi ka reliable, hindi ka legitimate. Sir, kay Sir Louie, lahat ng papeles pag sinabi mo, lending ka, di ba? Baka scammer ka. O pwedeng ibigay ni Sir Louie yung mga papeles Yung COR niya. Oo, di ba? Confidential na. masabi. Registered ako. Lalo na pag lending, para kang papasok sa karayom totoo eh. po. Meron ka Totoo pang po. AMLA requirement. Tapos yun, may mga SEC requirements na pag na-miss out mo, malaki yung penalty. Tama, Sir Louie. So at least yung mga mga kliyente nyo ngayon, sobrang successful na nila, masaya sila with the help po ninyo, di ba, Sir Louie? Hindi naman na nabili ko to kasi dahil nga biglaan lang. May ganun ba na scenario na Actually, sorry to Sige po, cut you sure off. We monitor our borrowers na walang nalulubog sa kanila. Sa paanong paraan po? Like for example, how much typically they would apply for a loan. We would ask them para saan ba yung ilo-loan mo at magkano. So dapat meron ka rin purpose, hindi lang sa buhay, pati sa kung paano ka utang. So parang tinutulungan nyo rin po yung mga kliyente nyo mag-manage ng Yes. tama. Yun yung initiative din nila, Sir Louie, sa company nila. Gusto ko yun. So kapag yung foundation mo towards filtering your clients maganda na, wala kang magiging problem sa collection, which is a common problem for lending and financing companies. Ayun, maganda, video siya. Hindi ko masabi kung kukuha na rin ba ako kay Sir Louie agad. Pero syempre, bibitinin natin ulit yung mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin kasi magko-coffee break muna namin at i-discuss namin baka magkaroon na ng dito investment. Permahan. Ayan, so coffee break muna tayo mga kabuwisenyo at kabuwisenya. Magbabalik Diyan lang po kayo. kami. Tama. Diyan lang kayo. At nagbabalik po muli Coffee House Chat. Behind the Notes. Ayan. Yes. So, Sir Louie, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin, baka may gusto po kayong tips, lalo na sa mga Bigyan millennial sila, namin, di ba? Bigyan po sila ng tips or advice, lalo na po kasi for sure marami pong gustong mag-led or kumuha ng mga bagay-bagay. Hindi lamang po pang sasakyan, Tama. pero sa ibang bagay po. Ibang bagay. Pwede nyo po silang, ayan, dyan po sa camera. Siguro po. not related to the business itself, Apo. but to add more value. Apo. While you still have time, lots of time in your hands, Apo. you do whatever makes you happy. You start whatever business na gusto mo, na hindi man siya yung gusto mo today, but you think would be sustainable for the next couple of years, do Apo, it. tama. Kasi yun ang advantage nyo over us, kasi you have the ability. Number two is you have time. So Yes we po. only have limited time here.
So we don't want you to be in the position na pag matanda na kayo, you already have regrets na Apo. I could have done this when I was young. I could have risked, or sabihin natin, I would have risked everything just to build this ambitious business that I wanted to. Apo. So iwasan natin yun. Kasi failures naman, it will go along the way. Like for example, for me, siguro one of the secret to success is I love the journey. Apo. From starting to scaling the business. Hindi ka dapat tumitingin sa dapat by 10 years ito na dapat ako eh. Apo. So we really have to enjoy every step of the way. Halos lahat ng consumers mo dapat you really have to engage yourself with. Apo. Kasi kapag alam nila na naaalagaan ka nila, so sila na yung kusang pupunta sa iyo. Kusang babalik din po. And isa pa, our lending company doesn't have we don't really invest in heavy marketing strategies. Kasi since it's a lending services, people reach out to us through Apo. referrals, word of mouth, and repeat services. Apo. So if they're really satisfied with the service that they had previously, uulit at uulit yan. Yes. Ayan. And at the same time, dalawa lang ang klaseng feedback eh, bad or good feedback. Apo. Tama So po. sige, for example, sir, kanino ba ako pwedeng lumapit for loans or for car financing? Siyempre, i-recommend ka nila if they know that your service is good and you provide and, di ba, Opo. provide solutions to the needs. Ayan, so sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin, Sir Louie, pwede nyo din po pala banggitin kung saan po kayo pwede makontak if ever po may mga Right. gustong kabuwisenyo at kabuwisenya natin na mga gusto din pong magpatulong. Ayan po. You can reach out to me directly at my Facebook page. It's Louie Aurelio Salapare. Or you can like us on Facebook. Our Facebook page name is Aurelio Salapare Lending, INC, or Salapare Motors Incorporated. So Ayan. sa ngayon kasi, I love teaching individuals on starting their own lending business or starting to sell cars, Okay. second-hand. Yun. That's what I do. And that's what Ayan. consumes my time. Ayan. So maraming salamat po, Sir Louie. Marami kaming natutunan bilang mga millennials. Hindi lang kami, pati mga kabuwisenyo at kabuwisenya namin. Hindi na ako magiging impulsive buyer. Baka mamaya marinig ko, Emil, Shopee. Hindi, magsisave na ako with the help of Sir Louie. Okay. Ayan. So sa mga kabuwisenya at mga kabuwisenya namin, nabitin na naman kayo. Kaya abangan nyo po kami sa mga susunod na episode. Hindi po lamang sa Facebook page, pati na rin po pala sa YouTube at saka sa TV Maria. Huwag din nyo pong kalimutang i-follow, i-like, at syempre po i-subscribe. Tsaka click nyo na rin po yung notification bell para sa mga susunod na episode. Mag-ring po yan at mapanood nyo po. Kaya naman, I'm your VJ And Shannon. I'm your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Leading with purpose, guided with values. Ayan, thank you so much Thank you so much po, Sir Louie. Ang daming natutunan.